Dalagang magsasaka, iihi lang sana sa damuhan ng biglang nakatagpo ng baby na quadruplets. Pinagtawanan siya dahil mahirap na nga daw nag-ampon pa, pero pahiya ang mga tsismosa ng may mayamang lalaki ang bumisita sa kanya at sa mga bata. Sumama ka na kasi. Fiesta ng barangay natin to oh. Doon naman sa basketball court gaganapin ang sayawan eh. Sabi ng kaibigan ni Sheila na si Bella. Ayoko. Marami pa akong dapat anihin na mais eh. Naiintindihan ko na marami kang ginagawa rito pero deserve mo rin naman ang pahinga tsaka mag-enjoy. Kahit isang gabi lang. Dagdag pa ni Bella. Hindi talaga ako pupunta sa susunod na lang. Kailangan kong tapusin ang mga dapat kong tapusin sa bukid, okay? Sumama ka na anak, sige na. Kakatrabaho mo lang lagi sa bukid eh, ako nang bahala. Malambing na pagpupumilit rin ni Nanay Rosie sa kanyang anak na si Sheila. Umagang-umaga pa lang ay nagpunta na sa bukid ang kaibigan ni Sheila na si Bella para kulitin ito. Huling araw na kasi ng fiesta, sa kanilang barangay at panigurado, mayroong salo-salong magaganap at sayawan. Kada huling gabi kasi ng fiesta ay may pupuntang isang banda na tutugtog sa barangay na nagpapaengganyo sa mga tao na magsayawan. Yun ang gustong-gusto na puntahan ni Bella at syempre, gusto naman ni Bella na makasama ang kanyang kaibigan na magsaya, lalo na at alam nitong walang tigil sa pag-aani ng mga mais si Sheila sa kanilang bukid. Nay, pati ba naman kayo pipilitin din ako? Syempre, gusto ko rin na magsaya ka. Simula noon na nagdalaga ka, hindi man lang kita nakitang nagsaya tulad ng kaedaran mo, kundi tumutulong ka sa akin dito sa bukid palagi. Sad pa ng ina ni Sheila. Pero Nay, alam mo naman na marami pa akong asikasuhin sa bukid eh. Huwag ka nang makipagtalo pa. Samahan mo ng kaibigan mong magpunta sa fiesta at huwag mo nang isipin ang bukid. Ako nang bahala rito. Narinig mo ang sabi ng nanay mo, sumama ka na. Mamayang gabi tsaka tutulungan naman kita eh. Masayang sabi ni Bella sa kaibigan na wala nang nagawa kundi pumayag sa pagsama sa fiesta. Hindi naman binigo ni Bella ang kanyang kaibigan at tinulungan na mag-ani ang mag-ina sa kanilang bukid. Nang medyo dumilim na, ay nagsiuwian na ang mga ito para maghandang pumunta sa fiesta. Magayos ka na ha, uuwi lang ako para maligo at susunduin kita. Sabi ng kaibigan niya. Saad naman ni Sheila? Oo nga, sasama na nga ako, maliligo lang din ako, masyado kang atat. Napangiti naman ng maluwag si Bella nang nakitang totoong sasama na sa kanya si Sheila. Napabuntong hininga naman si Sheila habang tinitignan ng ina na mabilisang nililinisan ng mga mais para maibenta sa palengke. Uupo na sana si Sheila para tulungan ito ng tinulak ng matanda si Sheila papunta sa kanilang banyo. Saad naman ang nanay nito, o sige na maligo ka na at magpalit para makapunta kayo kaagad sa fiesta pagdating ni Bella. Umiling-iling na lamang si Sheila sa ginawa ng ina at naligo na. Hindi naman nagtagal. Nang nakaayos na si Sheila ay dumating na rin kaagad si Bella para sunduin ito. Nay, huwag niyong sobrahan at ako na lang gagawa niyan bukas. Paalala pa ni Sheila. Huwag mo na nga akong alalahanin pa at pumunta ka na. Natawa naman si Bella. Pagtataboy ni nanay kay Sheila, hinila na rin nito si Sheila at nagpaalam sa matanda bago tuluyang umalis sa bahay. Dahil hindi naman kalayuan ang basketball court, sa kanilang bahay ay agad na nakarating ang mga ito. Rinig na rinig ang malakas na tugtugan at marami nang dumating para magsayawan. Yung iba na ngang matatanda ay lasing na at ano-ano ang sinasayaw sa gitna ng court na ikinatutuwa ng ibang mga tao. Nag-ikot-ikot na muna ang magkaibigan bago nila naisipan kumuha ng sarili nilang inumin at sumayaw. Hindi naman na pinigilan ni Sheila ang kanyang sarili na magsaya sa huling gabi ng fiesta. Natutuwa rin naman si Bella na nakikitang masaya ang kanyang kaibigan.
Ano bes? Kuha pa ba tayo ng inumin natin? Excited na sagot ni Bella. Oo, kuha pa tayo kaso nahihina ako eh. Hanap lang muna ako ng maiihian. Tugon naman ni Sheila. Sige at magkita na lang tayo doon sa pwesto natin kanina, kukuha ko ng inumin natin. Nakangiting tumango naman si Sheila at agad na tumakbo paalis mula sa sayawan. Saan-saan na nagpunta itong si Sheila para lang makaihi, ngunit maraming taong pumipila. Hindi na kasi nito makayanan pigilan ang paglabas ng kanyang ihi kaya naman tumakbo na lang ito sa hindi kalayuan at pumunta sa isang madilim na damuhan. Tumingin-tingin muna si Sheila sa paligid at nang nakitang walang tao ay agad itong umihi. Habang umiihi si Sheila ay nagulat ito nang biglang may narinig na iyak ng mga bata. Agad namang tinapos ni Sheila ang kanyang pag-iihi at sinuot na ang saplot. Nang nasiguro na ni Sheila na maayos ang kanyang kasuotan, ay aalis na sana ito nang mas lalong lumakas ang pag-iyak ng mga bata. Kunot noong hinahanap ito ni Sheila at laking gulat na lang nito noong may nakita siya sa gilid ng damuha na nakabalot at iyak ng iyak. Malakas na napasinghap si Sheila at binuhat ang mga bata. Isang tingin pa lang rito ay alam mo ng quadruplets ang mga ito. Nanlalaki ang mga mata ni Bella nang nakita niya ang kaibigan na may hawak na 2 sanggol. Kinuha naman niya kaagad ang isa dahil hirap na si Sheila sa pagbubuhat. Akala ko ba iihilang? Bakit naman nanganak ka ng quadruplets? Sinabi mo sana tinulungan pa kitang umiri. Ngising sabi ni Bella. Loka-loka, ano ka ba? Nahanap ko doon sa damuhan. Umiiyak sa gilid. Hanapin natin ang mga magulang nila. Napakunot noo si Bella. Ikaw ang loka-loka. Nasa gilid ng damuhan, 'di ba? Sanggol na bata iiwan sa gilid para ano makipagsayawan dyan? Malamang, inabando na ang mga to. Tugon ni Bella. Malay mo lang naman, 'di ba? Anong gagawin natin? Sinabi naman ni Bella na i-report na daw nila ito sa pulis at sumang-ayon naman dito si Sheila agad na pumunta ang magkaibigan habang hawak-hawak ang quadruplets. Agad namang kinausap ng pulis ang dalawa at ikwinento na ni Sheila kung paano niya nahanap ang mga bata. Pinaantay muna ng pulis, saglit ang mga ito para maghakot ng impormasyon. Ngunit ni isang tao ay walang nagpunta sa station para mag-report ng nawawalang bata. Pinaiwan naman ng pulis ang quadruplets sa station at sila na lang daw ang bahala sa mga iyon habang hindi pa dumadating ang mga taga-bahay bata. Hindi naman kaagad nakaalis si Sheila para maiwan ang quadruplets dahil panay ang mga iyak nito nang kinuha sa kanila ang quadruplets. Naisip naman ni Sheila na kunin na lang kaya niya ang quadruplets. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Baka nahihibang ka na. Virgin tapos may instant mga anak? Hindi lang 1-4 pa. Saka mahirap lang tayo, bes. Ano ka ba? Sabi naman ni Bella. Tigilan mo nga ako, bes. At alam ko rin naman na hindi mo sila maiwan-iwan rito. Kanina ka pa sumusulyap sa kanila. Napakamot na lamang si Bella. Ay, bahala na. Makiusap ka na doon pero hindi ako magiging nanay ng 1 ha, ng 2 o 3 basta. Baka sabihin mo na, tig-2 pa tayo sa 4 na yan ha. Ninang lang ako. Mabilisang pumunta naman si Sheila sa mga pulis para makiusap. Nang nakita naman ng mga pulis na agad na kumalma ang mga bata sa mga bisig ni Sheila, ay pumayag ang mga ito at kinuha ang contact details at address ni Sheila para kapag may naghanap ng quadruplets na bata sa kanila, ay ipapapunta na lang sa kanila. Nagising naman si nanay sa iyak ng mga bata at gulat na pinapanood sina Bella at Sheila kung ano ang gagawin sa mga bata para tumahimik. Bigla na lang kasing nagsiiyakan at hindi na tumigil sa kakaiyak ang mga ito. Anong nangyayari dito? Kaninong mga anak yan? Naguguluhang tanong ng ina ni Sheila. Nay,
Nahanap ko po sa damuhan tong quadruplets na sanggol. Wala namang naghahanap sa kanila pati sa station kaya inuwi ko na lang po muna. Kawawa naman eh. Bigla na lang din umiyak ang mga to nang nakauwi kami, Nay. Hindi na sila natigil sa kakaiyak, kawawa talaga. Naguguluhang sabi ni Bella habang pilit na pinapatahan ang hawak na sanggol sa pagsasayaw dito. Inutusan naman ni Nanay na ilapag ang quadruplets. Inalis ni Nanay ang mga kasuotan at nakitang puno na ang kanilang diaper. Ginawa naman ni Nanay ng paraan para magkaroon ng lampi ng quadruplets. Kinabukasan naman ay binilhan kaagad ni Sheila at Bella ang mga sanggol at ginawan na rin ng higaan sa bukid para may paglalagyan ang sanggol habang nagtratrabaho sa bukid si Sheila. Tumagal ng ilang linggo ay umikot na ang mundo ni Sheila sa quadruplets. Wala nang talagang naghanap sa mga bata kaya naman nagpunta ito sa kanilang munisipyo para humingi ng tulong kung ano ang dapat gawin para maampon ang mga ito. Samantala pinagchichismisan naman ng iba si Sheila. At ang hirap na nga daw ng buhay nito, nagawa pang magdagdag ng palamunin sa bahay nila. Pero hindi na lang ito pinapansin ni Sheila dahil wala namang mga ambag yung mga marites niyang kapitbahay sa buhay niya. Lumipas naman ang ilang taon ay legal na naging anak ni Sheila ang quadruplets at pinangalanan itong Mikay, Mika, Miko, at Mikoy. Naging masaya naman si Sheila sa kanyang desisyon. Sobrang napamahal ito sa quadruplets at talagang buong pusong tinanggap bilang mga anak ang quadruplets. Pati na rin ang kanyang ina na si Nanay Rosie ay sobrang naaliw sa mga bata. At ganun din naman si Bella bilang ninang ng mga ito. Ninang Bella, bakit hindi ka pa po nag-aasawa? Tanong ni na Mikay at Mikoy. Sada man ang dalawa pa? Boy pa rin nga, wala si Ninang, asawa pa kaya? Kunot noong mahinang binatukan ni Bella ang kanyang mga inaanak. Matatagalan kasi sa bukid ang kanyang kaibigan kaya ito na muna ang nagbabantay sa kanila. Hoy, tigil-tigilan niyo nga ako. Tsaka, sapat na kayo sa akin. Nakangiting sabi na lamang ni Bella para tumigil na ang apat. Nagkibit balikat na lang ang quadruplets at muling nagsitakbuhan para maglaro sa labas kasama si Nanay Rosie na tahimik na nagkakape sa labas ng kanilang bahay. Nang napatingin si Bella sa kanyang cellphone, ay nakita nitong may fiesta sa kabilang barangay at naisip na yayain si Sheila. Nagpaalam naman ito kay Nanay Rosie at agad na nagustuhan ni Nanay ang plano ni Bella. Kung noon ay walang tigil magtrabaho si Sheila sa bukid dahil lamang ayaw magtrabaho ang kanyang ina, ngayon naman ay doble kayod na sa bukid para sa kanyang mga anak. Pagka-uwi ni Sheila ay kinutuban itong may binabalak na naman ang kanyang kaibigan. Dahil sa kakaibang nangiti nito, napabuntong hininga naman si Sheila at hinarap ang kaibigan. Pero walang kasama si Nanay na magbabantay sa kanila. Sumenyas naman si Bella kay Nanay, kaya naman agad na naglakad palapit si Nanay sa magkaibigan na nag-uusap. Sumama ka na. Minsan naman di ba? Sa akin tumatabi ang quadruplets. Hindi ka naman nila hinahanap buong gabi dahil diretsyo na sila matulog. Mag-relax ka naman. At mag-enjoy baka sumabog yung katawan mo sa sobrang pagod. Pangungumbinsi naman ng nanay ni Sheila na malaki ang effect. Napaisip naman si Sheila, kung okay lang ba talagang iwan ang quadruplets? Ito kasi ang kauna-unahang malalayo ito sa kanilang tabi ng matagal lalo na at gabi pa nga ito paniguradong makakauwi. Pumunta ka na, maligo ka at magayos. Kahit ngayong gabi lang, magpakasaya ka naman, isipin mo na lang na day off mo ngayong gabi sa lahat. Malambing na sabi naman muli ni Nanay. Ngumiti na lamang si Sheila kay Nanay at tumango. Napahiyaw naman sa sobrang saya si Bella at agad na umuwi para magpalit. Huminga ng malalim si Sheila habang tinitignan ng sarili sa salamin. Hindi na nito maalala kung kailan ito huling nag-ayos
para sa sarili. Napansin din ni Sheila ang kanyang eye bags at hindi pantay na kulay dahil sa pagbababad sa ilalim ng araw maghapon sa bukid. Tama nga si nanay, dapat kong alagaan at pasiyahin ang sarili ko dahil deserve ko at saka ng mga batang magkaroon ng healthy at masayang ina. Desididong sabi ni Sheila sa kanyang sarili bago lumabas sa kanyang kwarto. O ano, ready ka? Wow, ang ganda mo naman masyado, sabi ni Bella sa kaibigan. Oo nga, ang kulit naman nito magpaalam na tayo ng maayos sa mga bata para hindi mag-alala kung bakit wala ka sa bahay. Dagdag na nga lamang nito habang umingiti-ngiti. Sinunod naman ni Sheila ang kagustuhan ng kaibigan. Masaya namang nagpaalam ang quadruplets nang nagsabi na aalis ang mga ito. Biglang nalungkot tuloy si Sheila dahil dati-rati ay sobra ang iyak ng mga bata kapag siya ay aalis. Ngayon naman ay mabilisang nagpapaalam pa ang mga ito sa kanya. Napakabilis ng panahon at ang bilis rin lumaki ng bata. Nang dumating na ang magkaibigan sa ibang barangay, ay agad na naghanap si Sheila ng makakain bago uminom at makipagsayawan. Habang abala sa pagkuha at paglagay ng pagkain si Sheila, sa kanyang plato ay hindi nito napansin ang isang lalaki na nagngangalang Shomar. Kumukuha rin ito ng pagkain at natapakan ni Sheila ang kanyang paa. Aray, miss naman masakit, sabi ng isang binata nang matapakan nga ito ni Sheila at agad namang nagsorry ang dalaga. Okay lang. Basta ang importante, alisin mo na yung paa mo. Pakiramdam ko kasi may batong nakapatong. Namula sa hiya si Sheila at agad na iniangat ang paa. Napaisip ito kung totoo bang kasing bigat niya ang bato para ganun na lang mag-react ang binata. Samantalang si Jumaray na engganyo kay Sheila nang nakita ang kanyang plato na puno ng pagkain. Napakaliit kasi ni Sheila sa kanyang paningin. Kaya napapaisip ito kung saan mailalagay ni Sheila sa kanyang maliit na tiyan ang maraming pagkain. Ilang taon ka bang hindi kumain para punuhin mo ng ganyan ang plato mo? Tanong ni Jomar. Kanina sinabihan mo ako ng mabigat, ngayon naman sinasabihan mo ako matakaw? Tanong naman ni Sheila. Hindi naman, nagtatanong lang. Sungit naman ito. Ano bang pangalan mo? Oo, masungit ako pero kung tatanungin mo pa rin ang pangalan ko, mga style niyong mga lalaki bulok, ang kukorni pa. Palaban na saad ni Sheila. Tinanong ko lang ang pangalan mo, akala mo dinidiskartehan ka na agad? Hindi po pwedeng curious lang? Tsaka, para kapag may eating contest, isasali kita kaagad. Nainis naman si Sheila sa pangaasar ni Jomar at tinapakan ang kanyang paa bago umalis. Napahiyaw naman sa sakit si Jomar at natatawa nang nakita ang maliit na si Sheila na namumula sa galit habang naglalakad paalis. Nagtataka namang tiningnan ni Bella ang kaibigan matapos sumayaw. Kunot noo kasing sumusubo ng pagkain si Sheila sa kanilang lamesahan. Nang makita naman ni Bella ang kaibigan, ay agad nitong tinanong kung bakit parang hindi maganda ang mood nito. Wala, may nakasalumuha lang akong maligno. Nakakainis talaga. Sinundan naman ni Bella ang tingin ni Sheila. Nakita nito na nakatitig ito sa isang lalaking nakangising tinitignan si Sheila na para ba itong nangaasar. Hindi na lang ito pinansin ni Shell at patuloy sa pagkain. Matapos nito kumain, ay nagsaya na rin ito kasama ang kaibigan at uminom. Habang sumasayaw, ay nilalapitan ito ni Jomar para lamang malaman ang kanyang pangalan, ngunit sinunungitan ito ni Sheila samantalang si Bella naman ay numahagik-gik sa kilig sa dalawa. Hindi ka ba titigil sa pangungulit mo? Tanong ni Sheila. Kung kaya sinabi mo na lang kasi sana ang pangalan mo para matapos na, 'di ba? Muling tanong pa ni Jomar. Akala ko ba hindi mo ako dinidiskartehan? Bakit parang hindi ka na makatulog kapag hindi mo pa nalalaman ang pangalan ko? Tanong ni Sheila. Nabihag ako ng iyong kagandahan.
Nakangising kinindatan ni Jomar si Sheila. Agad namang namula ang mga pisngi ni Sheila dahil hindi ito sanay na nasasabihan ito ng maganda maliban na lang sa mga bata. Nang narinig ni Sheila ang hagigik ni Bella ay para itong nagising sa katotohanan. Marahan niyang tinulak si Jomar palayo sa kanya at tinaasan ng kilay. Nabiha gutot mo. Naku, mga lalaki talaga. Halos magmakaawa na nga si Jomar sa pagtatanong kung anong pangalan ng dalaga. Hat. Hat? Hot dog, che! Saad ni Sheila. Tinalikuran na ni Sheila si Jomar at hinila ang kaibigan papunta sa kanilang lamesahan para uminom. Natatawa naman si Jomar na pinapanood si Sheila sa kanilang lamesahan. Pati na rin si Bella. Hindi magawang kiligin sa alitan ng dalawa. Tatawa-tawa ka pa dyan ha? Sorry. Hindi ko kasi mapigilan. Bakit pa kasi? Hindi mo sabihin ang pangalan mo sa kanya. Tanong naman ni Bella. Para saan pa? Hindi naman na kami magkikita ulit eh. Yun na nga eh. Hindi naman na ulit kayo magkikita pero kapag magkikita ulit kayo, maniniwala na talaga ako na tadhana yan. Kinikilig na sabi ni Bella. Umiiling-iling na lang si Sheila sa sinabi ng kaibigan at nagpatuloy sa pag-iinom. Nang nakita ni Sheila na wala na si Jomar at ang kanyang mga kasama sa sayawan, ay niyaya niya rin si Bella na sumayaw muli. Nagpatuloy na nagsaya ang magkaibigan hanggang sa hindi na nakayanan ni Sheila ang sarili at tumakbo palabas ng sayawan para magsuka. Dahil sa sobrang kalasingan ay hindi na nito napigilan at nasuka sa isang sasakyan. Dito naman nakita muli ni Jomar. Handa sana itong magalit nang nakita niyang sinusukaan ang kanyang kotse nang nakita niya si Sheila. Biglang nagsalita na naman si Jomar at mukhang hindi na raw kaya pang umuwi ni Sheila. Nag-aalala ka ba sa akin? Medyo. Maniniwala na sana ako sa'yo kaso medyo ang sagot. Ano ba kasing pangalan mo? Aalis na ako, hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Talagang hindi ako makakatulog nito. Pahabol pa ni Jomar. Sheila Morales, ang pangalan ko. Bagay mo ang pangalan mo. Ako naman si Jomar Briones. Nice meeting you. Tapos ano nang gagawin mong next? Kikilalanin mo ko. Alam mo mga gusto ko, mga paborito ko, tapos ano, hahalikan mo ko? Napatawa na lamang ng bahagya si Jomar. Anong hahalikan ka dyan? Ganto oh. Biglang nagsalita na naman si Jomar at mukhang hindi na daw kaya pang umuwi ni Sheila ng laki ang mga mata ni Jomar sa gulat sa biglang paghila sa kanyang damit si Sheila at hinalikan sa mga labi. Patuloy na hinahalikan ni Sheila si Jomar hanggang sa nag-init na rin ang katawan ni Jomar. At hinila si Sheila sa bewang para mas lalong mapalapit sa kanya at pinailaliman pa ang kanilang halikan. Marahan na tinulak ni Sheila si Jomar para matigil sa kanilang halikan dahil kinailangan nitong maghabol ng hininga. Ito ang ayaw ko naman sa inyong mga babae eh. Ang lakas niyong simulan ng mga bagay-bagay pero hindi niyo naman kayang panindigan. Hindi ba pwedeng maghabol ng hininga? Tanong naman ni Sheila. Naghalikan na tayo, hindi mo pa rin maalis yung pagsusungit mo? Napanguso na lang si Sheila sa sinabi ni Jomar. Hindi naman kasi nito mapigilan ng magsungit at hindi rin nito alam kung bakit gusto niyang sungitan si Jomar. Nakyutan naman si Jomar sa itsura ni Sheila at pakiramdam nito ay mawawasak na ang kanyang dibdib sa pagwawala ng kanyang puso. Muling napatingin si Sheila kay Jomar na parang nangungusap ang kanyang mga mata. Marahan na iniangat naman ni Jomar ang mukha ni Sheila para magtama ang kanilang paningin. Napangiti naman si Jomar nang biglang namula ang mga pisngi ni Sheila at muling hinalikan ito. Hindi na alam ni Sheila kung ano ang mga nangyayari at kung paano sila nakapasok sa sasakyan ni Jomar. Nakapatong ito sa mga hita ni Jomar habang naghahalikan ng dalawa.
Unti-unti namang lumalakbay ang kamay ni Jomar na mas lalong nagpainit ng katawan ni Sheila. Itinigil naman ni Jomar ang kanilang halikan at seryosong tiningnan si Sheila sa kanyang mga mata. "Pwede ba?" tanong ni Jomar. Tumango naman si Sheila. Muling inangkin ni Jomar ang mga labi ni Sheila habang isa-isang inaalis ang mga damit ni Sheila na nakapatong sa kanya. Nag-alala pa nga si Sheila dahil baka may makakita sa kanila, ngunit sinabihan ito ni Jomar na walang makakakita sa kanila at tinted ang kanyang kotse. Binuhat ni Jomar pataas si Sheila para maipasok ang kanyang sarili. Dahan-dahang pinasok ito ni Jomar at napapamura pa ito habang pinapasok ang sarili kay Sheila. Napakagatlabi naman si Sheila nang tuluyan ang naipasok ni Jomar ang kanyang sarili kay Sheila. Tinulungan naman ni Jomar si Sheila sa paggalaw sa kanyang ibabaw. Napuno ang sasakyan ng mga ungol ng dalawa at malalalim na paghinga. Akala nga ni Sheila ay tapos na sila nang nalabasan si Jomar. Ngunit simula pa lang pala iyon ng kanilang pagtatalik. Marahan na inilipat ni Jomar si Sheila sa likod ng kotse para mas lumuwang ang kanilang space. Doon naman ay malakas na pinagbabayo ni Jomar si Sheila hanggang sa mapagod ito. Nagising na lang si Sheila na nakaupo sa isang kotse. Nang nakita niya ang mukha ni Jomar, ay naalala niyang nagtalik nga pala ang dalawa. Dahan-dahang kumilos naman si Sheila na kinukuha ang kanyang damit para makapagpalit dahil palabas na ang araw at kailangan na nitong umuwi. Lalabas na sana si Sheila sa sasakyan nang biglang hinawakan ni Jomar ang kanyang kamay. Tumingin si Jomar sa mata ng dalaga at sabay sabing, "Matapos mong makuha ang gusto mo, lalayasan mo ako ng basta-basta? Ano pang gagawin natin? Buong gabi mo akong inangkin, hindi ka pa nagsawa?" "Aba, hindi na talaga ako magsasawa sa'yo dahil simula ngayon, akin ka na." "Pala desisyon ka. Sa tingin mo ba gusto kong maging iyo?" Mataray na sa adaman ni Sheila. "Sa ayaw at sa gusto mo, I'll take responsibility, lalo na at hindi mo sinabi sa aking virgin ka pa pala." Sa adaman ni Jomar. Nakangising sabi ni Jomar habang tinitignan ng stain sa kanyang sasakyan. Napaawang naman ng bibig si Sheila nang nakita ang mga dugo sa likuran at sa kanyang inuupuan. Biglang hindi makatingin si Sheila hanggang sa nakaisip ito ng kanyang sasabihin. "Sa susunod na natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Kailangan ko nang umuwi at magtrabaho pa sa bukid." Kaya pala ano?" Takang tanong ni Sheila. "Kaya pala hindi pantay ang kulay mo. Ngayon na alam mong kailangan ko nang umuwi, sa susunod na lang." Hiningi pa ni Jomar ang number ni Sheila para daw wala na nga itong takas pa sa kanya. Ngumisi na lamang si Jomar bilang sagot at inilapit ang kanyang mukha kay Sheila na pilit na sumisiksik sa upuan para lumayo lamang sa mukha ni Jomar. Hinalikan naman ni Jomar ang labi ni Sheila nang mabilisan at pabirong kinurot ang kanyang ilong. "Pasensya na talaga. Wala ka na talagang takas sa akin. Sabi ko nga sa'yo kagabi, diba? Nabihag mo ako ng iyong kagandahan. I meant what I said. Bahala ka sa buhay mo." Tanging nasambit na lamang ni Sheila. Napangiti naman si Jomar na tila nagwagi ito sa kanilang usapan. Inihatid naman ni Jomar si Sheila at akala nito aalis na kagad si Jomar nang biglang bumaba rin. Sa sasakyan si Jomar. "Ano ginagawa mo?" Takang tanong ni Sheila. "Baka nag-aalala na ang mga magulang mo sa'yo, kaya ihahatid na kita para alam nilang kasama mo ang boyfriend mo." "Kailan ba kita naging boyfriend?" Nagugulahang tanong ni Sheila. "Ngayong araw mismo." Pilyong saad naman ni Jomar. "Pagsisisihan mo rin yan." Saad na lamang ng babae. Napabuntong hininga na lamang si Sheila at hindi na muling sinagot si Jomar dahil pakiramdam nito ay mauubusan ito ng lakas sa mga pinagsasabi ni Jomar. Nakahinga naman
nang maluwag si Nanay Rosie nang nakitang umuwi si Sheila at agad nang umisi nang nakitang may kasama itong lalaki. Ginalaw-galaw ni Nanay si Bella na nakatulog sa lamesahan. Pakurap-kurap ng mga mata si Bella habang kinugusot ang mga mata. "Oh, Sheila, nakauwi ka na pala. Mukhang masyado kang nag-e-enjoy sa kasama mo kagabi Nanlaki ang mga mata ni Sheila sa sinabi ni Bella. Hindi nito aakalain na nakita ito ni Bella. Ngayon naiisipin ni Sheila ay naghalikan nga pala sila ni Jomar bago sila pumasok sa kanyang kotse. Nang minulat na ng mabuti ni Bella ang kanyang mga mata, ay nanlaki ito dahil sa nakita niya si Jomar na nakangisi sa likuran ni Sheila. "Nay, Bes, si Jomar nga pala." Pagpapakilala naman ni Jomar, boyfriend niya po. Pilyong saad nito. Nagulat si Sheila sa sinabi ni Jomar. Pati na rin si Bella ay napaawang ang bibig nang biglang nagkanobyo ang kanyang kaibigan. Samantalang si Nanay naman ay lumiwanag ang itsura na parang batang nakakita ng lollipop. "Ganun ba? O halika, pasok ka at sabayan mo na kami sa umagahan namin." Aya naman ang ina ni Sheila. "Naku, maraming salamat po sa inyo." "Nay, nasan pong mga bata?" Nagtatakang tanong naman ni Sheila. Agad namang tinawag at hinanap ni Sheila ang quadruplets. Nagsilabasan naman ang quadruplets sa kanilang kwarto at masayang sinalubong ng yakap ang kanilang ina. Mama, bakit ngayon lang po kayo? Sino pong kasama niyo, Mama? Magkasunod naman na saad, tinamikay Mikoy, Mika at Miko. Kumikinang ang mga mata ng quadruplets. Habang tinitingala si Jomar, nakyukyutan naman si Jomar sa quadruplets. Ngunit hindi nito mapigilan ang maguluhan dahil ang alam nito ay virgin pa, si Sheila. "Mama, may mga anak ka na?" Nagulat naman si Jomar dahil may mga bata na. "Oo, quadruplets sila. Sila Mikoy, Mikay, Mika at Miko." "Bakit nagsisisi ka na?" "Sabi ko sa iyo pagsisisihan mo yan." Tugon naman ni Jomar na hindi siya nagsisisi at nagtataka lamang ito kung paano nagkaanak si Sheila. "Basta, mga anak ko sila." Nagtatakang tinignan naman ang quadruplets, pati na rin si Nanay at si Belang dalawang nagbubulungan. Pinakilala naman ng maayos ni Sheila si Jomar sa mga bata. "Ikaw ba ang papa namin? Anong pangalan mo? Ilang taon ka na?" Sunod-sunod na pagtatanong ng quadruplets kay Jomar. Napangiti si Jomar. "Ako si Jomar. Kung ako ang papa ninyo, si Mama lang makakasagot noon." Inikutan na lang ni Sheila ng mga mata si Jomar. Hindi naman nagtagal ay nakapaghain na ng pangumagahan ng nanay ni Sheila, habang si Bella naman ay umuwi na dahil sa malakas ang hangover nito. Nagtatanong-tanong si Nanay tungkol kay Jomar at masaya namang sinasagot ni Jomar ang mga katanungan ni Nanay sa kanya. "Kaya mo bang tanggapin ng buo ang aking anak at mga apo?" "Opo naman, tita. Wala naman pong kaso sa akin yun. Tsaka sinong hindi mapapamahal sa quadruplets Ang gwagwapo at ang gaganda nila." Saad pa nga ni Jomar. "Masaya ako kung ganun, akala ko kasi magmamadre na ang anak ko." "Nay naman." Nahihiyang pagsuway ni Sheila sa kanyang ina. Natawa naman si Jomar at muling nakyutan kay Sheila dahil sa kanyang naging reaksyon. Nagpatuloy ang kwentuhan hanggang sa natapos silang kumain. Habang naghuhugas ng mga plato, si Sheila ay abala naman si Jomar sa paglalaro sa mga bata. Sa hindi maintindihan na paraan, ay parang iba ang nararamdaman ni Jomar sa mga bata. Napakagaan at agad na masasabi niyang malapit ang quadruplets sa kanya. Naisip naman ni Jomar na baka sila ang kanyang mga anak na pinamigay ng kanyang dating nobya para saktan lamang siya. Ngunit agad na inalis ni Jomar ang kanyang iniisip dahil nakatira pa ito sa syudad at malayong magpupunta sa probinsya ang babae.
Huling balita rin kasi ni Jomar, sa kanyang quadruplets na anak ay patay na ang mga ito. Natigilan naman sa pag-iisip si Jomar nang biglang nagsalita si Sheila. "O Bella, akala ko ba matutulog ka pa?" Pagkukunwari naman ni Bella na nagugutom siya. Kahit ang totoo ay gusto lang nitong makichismis. Natawa na lang si Sheila at pabirong hinampas ang balikat ng kaibigan nang dumaan ito sa pintuan. Maglalakad na sana, papalapit si Sheila. Kina Jomar na kasama ang mga quadruplets nang biglang may isinigaw si Bella. "Alam mo ba, sobrang hawig ni Jomar ang quadruplets. Hindi na ako magtataka kung kamag-anak ng quadruplets yung nobyo mo." Natulalang napatingin naman si Sheila kay Jomar. Pabalik-balik ang mga tingin nito kay Jomar at sa quadruplets na abala sa paglalaro. Bumilis ang tibok ng puso ni Sheila at kinabahan. Ngayong titingnan niya ng mabuti ay totoong magkahawig ang quadruplets kay Jomar. Hindi lang ito hawig, kundi parang iisa lamang ang kanilang muka. Pati na rin, si Jomar ay bumilis ang tibok ng puso at nakaramdam ng pag-asa na baka ang mga bata ay ang kanyang quadruplets na anak na inakala niyang patay na. Gusto ko sanang tinignan kung tama ang hinala ni Bella. Sad naman ni Sheila. "Oo, sa totoo lang yan. Nawalan ako ng mga anak dahil sa kahibangan ng kanilang ina. At noong hinanap ko sila, bangkay na ang aking natagpuan." Napasinghap naman ng malakas si Sheila. Iniisip niya palang na mawala ang quadruplets sa kanya at bumalik na bangkay ay pakiramdam nito ay mamatay na siya. Pilit na nang initian ni Sheila si Jomar at kinuha ang kamay para hawakan ng mahigpit. Nagulat at nanlaki naman ang mga mata ni Jomar sa ginawa ni Sheila na naging dahilan ng pagkabaliw ng kanyang puso. "Nalulungkot ako sa naranasan mo. Sige, ipa-DNA test mo ang mga bata. At baka sila nga ang yung quadruplets na anak pero may hilingin sana ko sa'yo." Sad naman ni Sheila. Kung si Jomar nga daw ang ama, ay wag sanang ilayo ang mga bata sa kanya. "Hindi naman ako ganoon kasama na ilayo sa'yo ang mga anak mo. Kung sila man ang aking anak, isa lang ang gagawin ko." "Ano naman yun?" tanong ni Sheila. At ilang segundong hindi sumagot ang lalaki bago sabihin, "Ang pakasalan ka." Nakangising kinindata ni Jomar si Sheila. Naluluhang natawa si Sheila habang pinupunasan ang kanyang mga nangingilid na luha. Seryosong usapan bigla mong nilaro. "Hindi naman ako nagbibiro eh. Hindi ko babawiin ang sinabi ko kanina. Akin ka na at akin lang, Sheila. Hindi ako bagay na pwede mong gawing pag-aari." Saad naman ng babae. "Paano na yan?" Bigla namang natigilan sa pagsusungit si Sheila. Nang nakitang naging malungkot si Jomar, nang makita naman ni Jomar ang lumambot na reaksyon ni Sheila ay agad itong nagsalita. "Anong gagawin natin? Bakit, may problema ba? Paano na to? Kasi yung puso ko pag-aari mo na." "Kalokohan. Puro ka talaga kalokohan." Sad pa ni Sheila. Natawa naman si Jomar sa naging reaksyon ni Sheila habang si Sheila ay umiling-iling na lamang. Nag-stay pa muna si Jomar sa bahay nila Sheila para makipagkwentuhan sa mga ito. Nalaman na rin ni Jomar kung paano natagpuan ni Sheila ang quadruplets. Mas lalong nahulog si Jomar dahil sa pagiging mabuting tao si Sheila. Sino naman kasi ang hindi mahuhulog sa ginawang pag-ako ni Sheila sa quadruplets? Habang nakakasama ni Jomar ang quadruplets, ay mas lalo itong napapalapit sa kanila. Nahirapan pa na ngang magpaalam si Jomar dahil ayaw nitong malayo sa quadruplets. Bago umalis si Jomar ay kumuha muna ito ng mga buhok sa quadruplets ng patago. Nagpaalam na ito sa pamilya ni Sheila at hinatid naman ni Sheila si Jomar papunta sa kanyang sasakyan. "Talagang tumambay ka pa sa bahay buong maghapon, ha?"
Huwag kang mag-alala, sa susunod ay dito na rin ako titira para hindi na ako mawalay sa'yo kahit 1 minuto. Ako nga ang tigil-tigilan mo, Jomar. Seryoso nga. Kumuha na rin ako ng buhok ng quadruplets, ipapa-DNA test ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang kinakabahan ako, Jomar. Sad naman ni Sheila. Wala kang dapat ikakaba. Dahil sila man o hindi ang anak ko, ay hindi pa rin magbabago na ikaw ang kanilang ina. Salamat kung ganoon. Tanging hiling ko lang ay ang makita silang lumaki. In the future, dadagdagan na lang natin sila. Hinampas naman ni Sheila nang malakas ang balikat ni Jomar na ikinatuwa ni Jomar. Pakiramdam ni Sheila ay pagod na pagod ito sa mga kalokohan ni Jomar. Nang nakalapit na sila sa sasakyan ni Jomar, ay nagpaalam naman na kaagad si Sheila at akmang aalis na ito nang hinila ni Jomar ang kanyang kamay at iniharap sa kanya. Hawak-hawak ni Jomar ang bewang ni Sheila at seryosong nakatingin sa mga mata ni Sheila. Hindi ka man lang nagpaalam ng maayos sa boyfriend mo? Tanong ni Jomar. Nagpaalam naman ako sa'yo. Tsaka anong boyfriend ka dyan? Hindi ka pa nga nanliligaw eh. So ang gusto mo, ligawan muna kita. Sige, simula bukas, manliligaw ako sa'yo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Asus, pakipot pa. Pangasar ni Jomar. Namula ang buong mukha ni Sheila sa biglang pagtawag sa kanya ni Jomar ng baby. Akmang magsasalita pa sana ito nang biglang hinalikan ito ni Jomar. Alis na ako. Babalik ako ng maaga bukas. Kahit wag ka nang bumalik. Pangasar pa ni Sheila. Hindi pwede, gusto mo bang maligawan, hindi ba? Namula na naman ang buong mukha ni Sheila. Inis na inis ito at siya na ang nahihiya sa mga sinasabi ni Jomar sa kanya. Habang masayang kumakaway si Jomar kay Sheila, ay inikutan na lang ng mata ni Sheila si Jomar at padabog na naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Pakurap-kurap ng mga mata si Sheila nang palabas ito ng bahay para pumunta sa bukid, ay nakita niya si Jomar na nakaupo sa labas ng bahay nila kasama si Nanay Rosie na masayang nagkwekwentuhan. O anak, gising ka na pala. Nagumagahan ka na ba? Opo, Nay. Tapos na po, pupunta na po sana ako ng bukid. Nang biglang, O Jomar, narinig mong pupunta na sa bukid, magpalit ka na rin. At paniguradong masusunog ang balat mo kapag naka-t-shirt ka lang na pupunta doon. Napakunot na si Sheila. Sasama siya? Bakit po, Nay? Takang tanong niya. Hindi na daw niya kayang mawalay sa'yo kaya pati sa bukid sasama daw siya sa'yo. Tatawa-tawang saad pa ng matanda. Kinikilig na ng nginitian ni Nanay Rosie si Sheila bago iniwan si Jomar sa kanilang inuupuan at pumasok ng bahay. Nang narinig naman ng quadruplets na sasama si Jomar ay pati ang dalawa ay nagpumilit na pumunta sa bukid para tumulong. Mama, sige na po. Sama mo naman po kami. Kaya nga po, Mama, gusto rin po namin tumulong sa'yo eh. Sunod-sunod na saad ng quadruplets. Mga anak, masyadong mainit doon. Ayoko naman masira ang mga magaganda niyong kutis. Tsaka, kilala ko na kayo. Alam kong maglalaro lang kayo doon. Malambing na sabi ni Sheila sa mga anak ng biglang nainis na tinuro ni Mikoy si Jomar. Bakit po si Tito Jomar sasama po sa inyo? Takang tanong ni Mikoy. Kasi siya anak, matagal nang sira ang utak niya. Yung balat niya kaya okay lang. Natawa naman ng malakas si Mikay sa sinabi ng ina. Napanguso na lamang si Jomar. At para makabawi, ay nginisian ni Jomar ang quadruplets na agad nagselos. Kaya ang ending ay nagpumilit pa rin silang sumama. Nagsisisi naman si Jomar na inasar pa niya ang quadruplets dahil sa paglakad papunta sa bukid ay buhat-buhat niya ang quadruplets. Nagpabuhat kasi ang mga ito at hindi naman magawang tumanggi ni Jomar dahil masyado itong mahina sa kanila. Pawis na pawis si Jomar nang nakarating ang mga ito sa bukid.
Agad namang nagsitakbuhan ng quadruplets papunta sa kubo kung saan sila laging naglalaro habang hinahantay ang kanilang ina. Mikoy, sa tingin mo ba si Tito Jomar ang papa natin? Ikaw, Mika at Miko, ano sa tingin nyo? Tanong ni Mikay sa mga kapatid. Bakit mo naman itanong yan? Tanong naman ni Mika. Siyempre, gusto kong malaman kung sino si Papa eh. Ikaw, paano mo naman nalaman na si Tito Jomar ang Papa natin? Kasi kamukha namin siya. Saad naman ng dalawang lalaki. At nagdiskusyon pa nga ang apat habang wala nga sina Sheila at Jomar at nasa bukirin pa nga rin sila. Samantala, alam mo, dyan sa kakatitig mo hindi ako makakaani ng mga mais ng maayos eh. Sagot naman ni Jomar na bakit daw namumula si Sheila. At dahil daw ba ito, hindi makapag-concentrate dahil naakit siya? Ano ka ba? Hindi sa naaakit ako, naiinis ako sa'yo. Saad naman ni Sheila. Sige na nga, hindi na kita titignan. Basta, tanggapin mo na to. Ano naman yan? Takang tanong ni Sheila. Para sa'yo yan. Masuyong saad naman ni Jomar. Nanlaki naman ang mga mata ni Sheila nang nilingon niya ang kamay ni Jomar na may hawak na isang bulaklak. Nang si Jomar naman, ang tiningnan ni Sheila ay nginitian ito ni Jomar ng pinakamalawak at pinakamatamis na ngiti. Nagwala ang puso ni Sheila nang nakita ang napakagandang ngiti ni Jomar. Habang may mga putik ito sa katawan at muka, hindi maipaliwanag ni Sheila kung bakit ngunit sa mga oras na iyon, alam niyang hindi niya nakakayanin kung hindi niya na muli makita ang ngiti ni Jomar na nagbigay liwanag sa kanya. Napangisi na lang si Sheila nang na-realize niyang nakaangat pa rin ang kamay ni Jomar para iabot ang bulaklak sa kanya. Natatawang kinuha naman ito ni Sheila. Samantala, yung mga ibang marites na kapitbahay ni Sheila ay takang-taka kung sino ang laging lalaki na bumibisita sa dalaga. Yung sinabi nilang walang patutunguan at magugutom lang si Sheila at yung mga anak nito dahil sa hirap ng buhay ay tila iba ang nangyayari at may gwapong nakasasakyan ang laging bumibisita sa dalaga kaya mas lalong nainggit ang mga tsismosa sa lugar nila kay Sheila. Pangilan mo na ba akong babae ha? At napakagaling mo naman sa mga gantong bagay. Tanong pa ni Sheila. Hoy, excuse me. Hindi ako babaero kung yan ang iniisip mo. Matapos sa dati kong nobya, ikaw lang talaga tong babaeng ng buhay sa puso ko ulit. Nakita ko lang yan sa gilid. Naalala kita, kaya binigay ko sa'yo. Nako, ang galing talaga ng mga salitang mabulaklak no? Grabe. Kamot ulong saad na lamang ni Sheila, pero hindi niya napigilang mamula ang pisngi. Natawa ng malakas si Jomar. Habang tinutulungan ni Jomar si Sheila sa kanilang bukid, ay mas lalong tumaas ang tingin ni Jomar kay Sheila dahil nakakayanan nito ang bigat ng kanyang trabaho na kahit siyang lalaki ay sobrang nahihirapan at nagwawala na ang kanyang mga muscles sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Nahalata naman ni Sheila ang pagod ni Jomar, kaya niyaya niya na itong pumunta sa kubo kung asan ang quadruplets na masayang naglalaro. Tito Jomar, gusto mo po ba si mama namin? Oo nga, Tito Jomar, gusto mo po ba si mama? Dadaan ka muna sa akin bago ka mapupunta kay mama. Sabi ni Nanay Rose at ni Ninang Bella, ako ang pinakamalakas sa amin. At pati na rin po, kay Miko malakas po ako sa kanya. Iyakin ka naman. Nadapa ka nung kailan tapos nagpabuhat ka pa kay mama, ang dami pang sipon na nalabas sa ilong mo Ang totoong lalaki umiiyak. Tito Jomar, hindi ka po ba totoong lalaki kasi hindi ka naiyak? Pagdidiskusyon nga ng quadruplets. Sa harap nga ni Jomar, hindi alam ni Jomar kung paano magsasalita sa bangayan ng quadruplets. Habang si Sheila naman,
Walang tigil sa kakatawa dahil sa sinabi ng kanyang mga anak. Sagutin mo ang tanong nila. Totoong lalaki ka ba? Gatong pa nga ni Sheila. Aba syempre naman. Lalaking lalaki ako no. Iyak ka nga oh. Pangasar pa ni Sheila. Iyak ka nga tito para po makita nila mama at Mikay na lalaki ka talaga. Katulad po namin ni Miko. Oo nga tito, tignan mo kung lalaki ka talaga. Sunod-sunod pa na pagsigaw ng dalawa sa mga quadruplets. Talagang maiiyak naman daw si Jomar dahil pinagtutulungan niya siya. Eto naman, gusto lang naming masiguro na lalaki ka talaga. Saan na nga lamang ni Sheila? Napanguso na lang si Jomar habang ang quadruplets at si Sheila ay sobrang natawa sa naging reaksyon ni Jomar. Sa usapan nilang ganun, ay mas lalong napapaisip si Sheila dahil kuhang-kuha ng quadruplets ang ugali at pagkapilyo ni Jomar. Tignan mo nga walang magawa si Jomar at nakahanap ng kanyang katapat. Naging ganun naman ang setup nila. Kapag hindi busy si Jomar, ay nagpupunta ito at tumutulong sa bukid kay Sheila. Minsan ay kapag busy ito sa kanyang sariling trabaho, ay ang tanging ginagawa nito sa kanilang bahay ay nakikipaglaro sa mga bata at tinutulungan si Nanay Rosie na alagaan ang quadruplets. Kulang na nga lang ay doon na tumira si Jomar dahil laging naroon na si Jomar, sa kanila ay parang naging normal nang nasa bahay nila si Jomar at pati na rin si Sheila ay nasanay na rin sa presensya ni Jomar. Hindi na rin nito maikakait na paunti-unti na siyang nahuhulog kay Jomar. Ilang linggo ang nagtagal ay dumating na rin ang resulta ng DNA test ni Jomar at ng quadruplets. Hindi pa nga ito binubuksan ni Jomar dahil sa sobrang kaba, kaya nagpunta muna ito kina Sheila para kasama niya itong buksan ang resulta. Bakit hindi mo tignan para malaman natin? Kinakabahan si Jomar na buksan. Huwag mo sanang pag-iisipan ng masama ang sasabihin ko, Jomar, pero alam mo kahit anong mga resulta ng DNA test, hindi pa rin magbabago na parte ka na ng buhay ng quadruplets. Na malaking parte ka na sa kanila at hinding-hindi mawawala yon. Salamat kung ganun. Nabawasan talaga ang kaba ko dahil sa mga sinabi mo. Tugon pa ni Jomar. Huminga ng malalim si Jomar at dahan-dahang binuksan ang envelope para makita ang resulta. Nanlaki ang mga mata nito at napasinghap ng malakas. Dahil sa naging resulta ay hindi ito kaagad nakagalaw at nakatulala lamang si Jomar sa papel na kanyang hawak. Hindi naman na nakayanan ni Sheila ang curiosity niya, kaya inagaw niya na ang papel sa kamay ni Jomar at napasinghap rin ito ng malakas. Sa nakita ay tuwang-tuwa si Jomar dahil siya nga ang tunay na ama. Naku, matutuwa ang mga bata nito. Matagal na silang nagtatanong tungkol sa kanilang ama. Hindi ko alam ang kanilang sasabihin kaya naman natutuwa talaga akong malaman na ama ka ng quadruplets. Tatay na nga ako. Sila nga mga anak ko. Nahanap ko na rin ang mga anak ko sa wakas. Buong akala ko talaga wala na sila, pero nandito lang pala sila kasama ko na. Huwag kang masyadong umiyak dyan. Tahan na. Dapat masaya tayo at hindi umiiyak. Hindi naman kasi mapigilan ni Jomar ang pag-iyak dahil sa resulta ng DNA. At least ngayon alam ko na. Natunay kang lalaki. Pagbibiro pa nga ni Sheila. Eto naman, ang ganda-ganda na ng moment ko, sinira mo pa. Tatawa-tawang saad na lamang ni Jomar. Masayang tinawanan na lang ni Sheila si Jomar at hinila ang kamay papunta sa kanilang bahay. Excited ang dalawang ipaalam sa quadruplets, ngunit sa pagpunta nila sa bahay ay nadatnan nila ang quadruplets na may kaaway na bata. Hindi totoo yung sinabi mo. Sabi ni Mikay at galit namang sabi ni Mikoy. Hinding-hindi kami iwan ni Papa. May pinuntahan lang siyang importante.
Sabi ng tita ko wala daw kayong papa, buti pa ako meron akong papa at mama, hindi katulad nyo. Pangasar pa nga ng isang bata. Nangilid ang mga luha ng quadruplets sa kanilang mga mata. Nakaramdam naman ng inis si Sheila dahil sa mga pinagsasasabi ng batang lalaki tungkol sa kanila. Meron kaming papa, Jomar ang pangalan niya. Kaya nga, kamukhang-kamukha nga namin si papa eh. May mama at papa ka nga pero lagi namang wala kaya meron lang sa'yo, tita. Susumbong ka namin kay mama at papa namin. Meron din kaming ninang at nanay. Ikaw si tita mo lang. Pagdidiskusyon nga ng apat at ng isang lalaki na bully. Umiyak naman ng malakas ang batang lalaki at tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Agad namang nilapitan nila Sheila at Jomar ang quadruplets na umiiyak na rin. Mama, wala po ba kaming papa talaga? Totoo po bang sabi niya na iniwan po kami ni papa? Tanong ni Mikay habang sabi naman ni Mikoy, Tito Jomar, sorry po hindi po namin gustong magsinungaling pero inaaway na kami ng lalaki. Nanlambot naman ang mga mata ni Jomar at niyakap ang quadruplets. Ganon din naman ang ginawa ni Sheila. Pinatahan niya ang quadruplets at niyakap ng mahigpit. Akmang magsasalita na sana si Jomar nang nakitang kumakalma na ang quadruplets. Ngunit biglang may babaeng galit na sumigaw. Agad na sinugod ng babae si Sheila at pinagduduro-duro. Ikaw, hindi mo man lang mapagsabihan yung mga anak mo at talagang paiiyakin niyo pa ang pamangkin kong mabait at inosente. Sabi ng isang babae, yung pamangkin mo ang unang nang away sa mga anak ko. Ano-ano pa naman kasi ang sinasabi ng pamangkin mo sa mga bata? Ginagamit pa niya yung rason para awayin ang mga anak ko. Ganun na ba kasama ang pagkawala ng isang ama sa buhay ng mga bata? Ganun na ba kasama sa paningin mo kapag nakikita mong wala ang ama ng mga bata? Pagtatanggol pa ni Sheila. Totoo naman wala naman kasing tatay ang mga anak mo. Kaya ganyan sila kasi walang ama na dumidisiplina sa kanila. Sino pang may sabing walang ama ang quadruplets? Galit at seryosong tanong naman ni Jomar kay Ines na natulala sa kanya. Pakurap-kurap pa ang mga mata ni Ines dahil hindi ito makapaniwala sa kagwapuhan ni Jomar. Hindi na nga rin ito nagawa pang magsalita dahil natameme na nga ito sa kanyang kagwapuhan. Ako ang ama ng quadruplets. Hindi ko sila iniwan o ano pang mga sinasabi nyo. Mahal na mahal ko ang mga anak ko para lamang iwan ko. Napalunok naman si Ines at namula ang mga muka. Agad nitong pinagsabihan ng kanyang pamangkin para humingi ng tawad sa quadruplets. Ang galit na itsura ni Ines ay naging malambot at nagpapakyut na ito kay Jomar. Sa hindi malamang dahilan ay sobrang nainis naman si Sheila sa ginagawang pagpapakyut ni Ines kay Jomar. Ang dami mong sinasabi kanina tapos hindi ngayon. Hindi mo ako makausap. Pasensya na. Mali naman ang pamangkin ko. Pagsasabihan ko na ng maayos ang pamangkin ko. Inakala kasi namin dahil kalat dito sa barangay na walang amang quadruplets kaya naman ganun na lamang nasabi ko. Patawarin mo na ako. Sabi na lamang nito. Huwag ka sa akin humingi ng tawad kundi sa mga anak ko. Matapang na sagot naman ni Jomar. Sorry na mga bata, hindi na yun mauulit pa. Mali si tita. Pangpa-plastic pa nga ng babae. Hindi naman pinansin ng quadruplets si Ines at yumakap kay Jomar. Binuhat naman ito ni Jomar at naglakad na papunta sa bahay nila Sheila. Nakasunod naman ang mga mata ni Ines kay Jomar. Kulang na nga lang ay maghugis puso ang kanyang mga mata nang kasimangot na pinagmamasdan lamang ito ni Sheila. Nang naglakad naman kaagad paalis si Sheila, ay agad itong pinigilan ni Ines. Sino yun? Siya ba talaga yung ama ng mga bata? Oo, siya nga ang ama ng quadruplets. Bakit may problema ba? Sagot ni Sheila. Problema? Walang problema no. Sa ganung klaseng muka. Sabihin mo nga sa akin, anong relasyon yung dalawa?
Panguusisa pa nito. Wala. Sagot lang ni Sheila. Talaga, edi may pag... Pero sabi niya sa akin liligawan niya ako. Sad naman ni Sheila. Nainis naman si Ines dahil pinutol ni Sheila ang kanyang gustong sabihin. Mas lalo itong nainis nang sabihin ni Sheila na nanliligaw sa kanya si Jomar. Nang nakita ni Sheila ang inis sa mukha ni Ines, ay napangisi ito na parang nanalo siya sa isang laban. Hindi naman na pinansin ni Sheila si Ines at iniwan na lamang na nakatayo roon at sumunod na umuwi sa bahay nila. Naiinis ito kay Jomar kahit na hindi nito alam kung ano ang dahilan ng kanyang nararamdaman na inis. Hinahantay ka ata ni Ines sa labas simula noong umuwi tayo kanina. Hanggang ngayon ay nasa labas siya ng bahay nila, nagmamasid rito. Masungit na saad ni Sheila kay Jomar. Ano naman ngayon? Wala naman akong mapapala sa kanya. Sus, mukhang may gusto sa'yo eh. Irap pa na saad ni Sheila. Kaya ba kanina mo pa ako hindi pinapansin dahil nagsiselos ka? Natatawang saad naman ni Jomar. Ha? Ako? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Kung gusto mo patulan mo pa, ano namang pake ko? Pagsusungit ni Jomar. Wala ka talagang pake? Wala. Sad nga ni Sheila. Kung kanina ay naiinis si Sheila, ay ngayon naman si Jomar ang nainis kay Sheila. Akala kasi ni Jomar ay napalapit na sila isa't isa, ngunit nagmamatigas pa rin si Sheila sa kanya. Lumabas na lang ito ng kanilang bahay at nagpahangin. Nang medyo kumalma si Jomar, ay pumasok na rin ito sa bahay nila, Sheila. Ayaw kasi nitong kausapin ang quadruplets na may nararamdamang inis o galit. Kakausapin mo na ba sila? Tanging isang tango lamang ang sagot ni Jomar at nilagpasan si Sheila papunta sa kwarto ng quadruplets. Napanguso naman at napakunot ng noo si Sheila sa inaasta ni Jomar. Hindi ito sanay na napaka-cold ng trato sa kanya ni Jomar at hindi ito pansinin dahil sa anumang oras ay laging kinukuha ni Jomar ang atensyon ni Sheila. Nakangiting sinalubong ni Jomar ang quadruplets na nakanguso na parang malalim ang problema. May hawak-hawak silang laruan, ngunit hindi nila pinapansin ang kanilang ama. May problema ba? Bakit ang lungkot niyo ata? Iniisip niyo pa rin ba ang nangyari kanina? Malambing at nag-aalalang pagtatanong ni Jomar sa apat na bata. Ikaw ba talaga ang papa namin? Tanong ni Mikay. Totoo bang iniwan mo kami? Totoo ba ang laging sinasabi ng mga kapitbahay na hindi mo kami mahal? Dagdag naman ni Mikoy. Bakit ngayon ka lang? Kung meron ka pala na papa namin, bakit ngayon ka lang? Alam mo ba kung gaano kami nalulungkot sa tuwing inaasar kami ng mga bata na kalaro namin? Lagi pa daw silang nalabas kasama papa nila. Bakit ngayon ka lang? Magkasunod na saad na naman ni Miko at Mika. At halos maiyak na nga ang quadruplets. Umiiyak ang quadruplets. Ang kanilang kinikimkim na mga damdamin tungkol sa kanilang ama ay inilabas nilang lahat kay Jomar nang mismong si Jomar na ang nagsabing ama nila ito. Pati nga si Sheila ay nagulat nang marinig ang mga sinasabi ng quadruplets dahil mismong siya ay hindi alam na ganun na pala ang nararamdaman ng quadruplets. Nalungkot naman si Jomara at umiyak na niyakap ang quadruplets. Hindi siya sigurado kung maiintindihan ng quadruplets. Ngunit mas pinili pa rin itong sabihin ang totoo sa kanyang mga anak. Nawala kasi kayo kay Papa. Matagal ko na kayong hinanap pero hindi ko kayo mahanap-hanap. Akala ko pa noong unay wala na kayo kaya hindi ko kayo mahanap. Nahirapan din si Papa dahil nawala kayo sa akin. Mabuti na lang. Nakilala ko ang mama niyo. Siya ang naging daan para mahanap ko muli kayo. Patawarin niyo si Papa kung sumuko ako noong inakala kong wala na kayo. Sana patawarin niyo si Papa dahil nandito na ako. Hindi na ako mawawala ulit sa inyo. Umiiyak na tumango ang quadruplets at niyakap pabalik ang kanilang papa.
Paulit-ulit nilang tinatawag ang kanilang papa hanggang sa kumalma na ang mga ito. Sabi mo hindi mo na kami iiwan, ibig sabihin ba nun Papa dito ka na rin po titira? Siyempre, dito na siya titira kasama natin dahil Papa natin siya, di ba Papa? Talaga? Yay! Hindi ka na namin kailangan antayin dumating kundi lagi ka po andito. Halos napapapalakpak pa, nasaad nga ng quadruplets. Pilit na tinawanan na lang ni Jomar ang quadruplets at tumango. Hindi nito alam ang sasabihin dahil panigurado ay aayaw ang kanilang mama sa kanyang pagtira rito. Nilaro at nakipag-usap pa ng konti si Jomar sa quadruplets hanggang sa napagdesisyonan niyang kausapin naman si Sheila tungkol sa pagtira niya rito. Gusto ng mga batang dito ako tumira. Kung ayos lang sa'yo, pwede lang ba na dito muna ako? Tumangutang naman si Sheila. Oo naman. Lagi ka nang dito at hindi ka na rin bago sa amin. Matutuwa si nanay panigurado kapag nalaman niyang dito ka titira. Maraming salamat kung ganun, Sheila. May problema ba? Bakit parang galit ka sa akin? Ha? Hindi ako magagalit sa'yo. Bakit naman? Wala naman akong karapatan na magalit tsaka wala ka rin namang pakialam sa akin, hindi ba? Tila nagtatampo pa nga na saad ni Jomar. Napaawang ang bibig ni Sheila sa pagsusungit sa kanya ni Jomar. Hindi nga nito magawang matulog kaagad dahil sa inasta ni Jomar sa kanya. Kinabukasan ay may dala-dala ng gamit si Jomar. Doon siya sa kwarto ng quadruplets, natutulog at patuloy pa rin ito sa pagtulong sa bukid kapag wala itong ginagawa sa kanyang trabaho. May restaurant at iba't ibang shops si Jomar sa probinsya, kaya minsan ay marami itong ginagawa ngunit minsan ay wala. Nagpatuloy rin naman si Jomar sa hindi pagpansin kay Sheila. Kauusapin niya lamang ito sa tuwing kailangan na nilang mag-usap talaga. Samantalang si Sheila ay naiinis na sa trato sa kanya ni Jomar. Sa hindi maintindihang dahilan ay ayaw ni Sheila ang ganong pakikitungo sa kanya ni Jomar. Gusto nito ang malambing at makulit na Jomar, pero mas lalong naiinis itong si Sheila dahil si Ines ay nagpumilit na magtrabaho sa kanilang bukid pero wala naman itong ginawa kundi magpapansin at lambingin si Jomar. Hanggang kailan ka ba rito? Tanong nga ni Sheila. Sinabi mong wala kayong relasyon, hindi ba? Kaya wala lang sa'yo kung gagawa ko ng paraan para makuha si Jomar, para mapasakin siya. Sambit pa nga ng babaeng si Ines. Ano? Para mapasayo si Jomar? Tumaas ang kilay ni Ines. Bakit? May problema ba? Wala naman ata, hindi ba? Kumukulo ang dugo ni Sheila nang na-imagine nito ang pagiging magkarelasyon nila Jomar at Ines. Sinabi pa nga ni Ines na iimbitahin niya daw si Jomar sa kanilang bahay. Laking gulat na lang ni Sheila at pumayag naman itong si Jomar. Talaga? Pupunta ka ba talaga sa bahay mamaya? Excited na tanong ni Ines. Oo, kailangan mo ng tulong. Magbuhat, di ba? Oo naman. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng kakaibang premyo sa pagtulong sa akin. Tila nangaakit pa na saad nga ni Ines. Maarte at malambing na sabi ni Ines, hinaplos pa nito ang braso ni Jomar. Dahil hindi makayanan ni Sheila ang kanyang nakikita, ay tumalikod ito at binalin na lang ang kanyang atensyon sa pag-aani ng mga mais. Sa pag-iwas ni Sheila ay hindi nito nakita ang pagtabig ni Jomar sa kamay ni Ines at tiningnan ito ng masama. Kung may binabalak ka man, huwag ka nang umasa na mapagtatagumpayan mo yun. Sagot naman Ines na wala nga siyang binabalak at kailangan lang talaga niya ng tulong. Hindi ako interesado sa'yo. Diretsahang saad ni Jomar. Masyado pang maaga para sabihin yan. Tsaka, sinabi na rin ni Sheila na wala nga siyang problema. Hindi na pinansin ni Jomar si Ines. Dahil sa kanyang inis, napapaisip ito kung talagang okay lang ba kay Sheila kung magkakagusto ito sa ibang babae. Nang naghapon na ay pakanta-kanta si Ines,
na naglakad pa uwi. Samantalang sina Sheila at Jomar ay naiinis sa isa't isa na hindi nila magawang mag-usap kahit na sa simpleng mga bagay. Nagpahinga na muna si Jomar bago ito nagpaalam kina Sheila at sa mga bata na magpupunta ito sa kabilang bahay para tulungan si Ines magbuhat ng gamit. Bumilis ang tibok ni Sheila at napuno ito ng pangamba. Agad na hinabol ni Sheila si Jomar sa labas ng kanilang bahay. Laking gulat naman ni Jomar na makitang hawak-hawak ni Sheila ang kanyang damit. May problema ba? Tinanong ni Sheila kung matatagalan daw ba ang lalaki pero ang tanunging siya nito kung bakit ay agad nga siyang pinaalis ni Sheila. Napabuntong hininga na lang si Sheila hanggang sa mga oras na iyon ay hindi niya kayang harapin ang kanyang tunay nararamdaman at patuloy sa pagdenay na ayaw niyang magpunta si Jomar kina Ines dahil nagseselos ito at napupuno ito ng pangamba dahil sa mga tingin ni Ines na puno ng pagkagusto kay Jomar. Nasa malayo pa lang ako, ramdam na ramdam ko na yung problema mo. Umiling lang si Sheila at sinabing wala lang daw yon. Nakita ko si Ines. Hinila paloob sa kanyang bahay si Jomar. Pagsusumbong pa nga ni Bella kay Sheila. Ganun ba? Tutulungan niya daw magbuhat ng gamit eh. Pagdadahilan na lamang ni Sheila. Nang silang dalawa lang sa bahay, balita ko wala ngayon ang pamilya ni Ines nagbakasyon sa syudad. Nagpaiwan siya. Para, alam mo na, may plano yun. Mas lalong nagdoble ang mga nararamdaman ni Sheila na hindi na nito nagawang magsalita at napayuko lamang at nakatulala sa kanyang kamay na kanyang nilalaro. Okay lang daw ba iyon kay Sheila pero nagmamaang-maangan pa ang dalaga. Pero hindi naman daw kasi talaga niya nobyo si Jomar. Nanlaki naman ang mga mata ni Sheila. Hindi nito inaasahan na ganun na ang tingin ng mga tao sa kanila ni Jomar. Namula ito at muling nagwala ang kanyang puso na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nagustuhan naman yun ni Sheila. Parang na-comfort ang pakiramdam ni Sheila sa sinabi ni Bella. Samantalang si Bella naman ay napabuntong hininga at pinipigilan ang sarili na batukan ang kanyang kaibigan. Kahit anong pigil niya ay hindi niya nakayanan. Kaya naman malakas niyang binatukan ang kanyang kaibigan. Aray, para saan naman yun? Tanong ni Sheila. Sagot naman ni Bella. Kung hindi ka naman kasi tanga, bakit pa kasi hindi mo nalang aminin sa sarili mo ang totoong nararamdaman mo para kay Jomar? Pero wala naman daw kasing nararamdaman si Sheila. Inis na sabi na nga lamang ni Bella. Sigurado ka? Nung nagpunta si Jomar kina Ines parang hinulugan ka ng sandamakmak na problema. Tapos nung sinabi ko sa'yo na ang tingin sa'yo ni Jomar hindi lang nobya kundi asawa, lumiwanag kaya yung mukha mo na akala mo batang nakakita ng libreng candy. Hindi ko alam kung ano ba talagang nararamdaman ko eh. Oo, aaminin ko na hindi ko gusto ang pagpunta ni Jomar doon. Ayoko rin na malambing alam mo na si Ines sa kanya. Ewan ko ba, naiinis ako eh. Naiinis din ako kapag cold siya sa akin. Pero naguguluhan pa ako sa nararamdaman ko. Tumaas ang boses ni Bella sabay sabing, "Syunga ka ba? Kung hindi pagmamahal yung nararamdaman mo, ano yan? Trip lang magselos, ganun. Na mapraning, na maaagaw ng iba si Jomar." Hindi na nga lamang nakapagsalita pa si Sheila. Hindi sa hindi mo alam, Sheila. Ayaw mo lang talagang tanggapin at harapin ang tunay mong nararamdaman. In short, in denial ka. Hindi na nakasalita si Sheila sa sinabi ng kanyang kaibigan at napaisip. Sa mga sumunod na araw ay halos hindi mo na maalis sa tabi ni Jomar si Ines. Hindi naman ito pinapansin ni Jomar. Ngunit hinahayaan niya ito dahil sa nakikita niyang epekto kay Sheila. Minsan nga ay patago itong napapangisi sa tuwing nakikitang nagseselos si Sheila. Isang araw ay lumabas si Jomar. Dahil kinailangan ito sa kanyang mga business, nagulat ito ng pag-uwi niya ay nadatnan niyang lasing na lasing si Bella
at Sheila. Si Bella ay nakatulog na sa upuan habang si Sheila ay parang problemadong umiinom ng mag-isa. Lasing ka na kaya tama na. Sad nga ni Jomar kay Sheila. Napakunot noon naman ng babae. Ano bang pake mo? Bakit ka ba nandito at hindi ka nalang magpunta kina Ines? Lasing ka na nga Sheila. Ang kilala ko na Sheila hindi nagsaselos kahit sino pang babaeng makasama ko. Napairap si Sheila. Hindi naman kasi ako nagsaselos no. Tsaka wala akong karapatan. Napangiti ng malawak si Jomar at hindi maitago ang kanyang pagkakilig. Nakatulog naman si Sheila sa lamesahan. Binuhat ni Jomar si Bella at ipinasok sa kwarto ni Sheila. Sunod namang binuhat ni Jomar ay si Sheila at marahan itong inihiga. Napangiti si Jomar habang marahan na hinahaplos ang pisngi ni Sheila. Hinalikan niya ito sa kanyang noo at nilapit ang bunganga sa tenga para bumulong. Hindi pa kasi bumigay eh. Napakatigas, pinapahirapan mo lang ako at ang sarili mo. Aalis na nga sana si Jomar sa kwarto nang biglang naalimpungatan. Kaibigan ni Sheila na si Bella. Hoy, feel mo rin ang pagsaselos ng kaibigan ko, no? Medyo, ang tigas ng kaibigan mo eh. Habaan mo pang pasensya mo. Alam mo naman ang pinagdaanan yan simula pagkabata kaya ganyan katigas. Dagdag na lamang ni Bella. Alam ko, huwag kang mag-alala. Kami ng kaibigan mo, ang endgame. Tila confident pa nga na saad ni Jomar. Napairap na nga lamang si Bella habang kinikilig. Hindi mo sure. Pahabol pa nga nito. Natawa naman si Jomar sa pangaasar sa kanya ni Bella at tumabi na rin sa quadruplets para matulog. Kinabukasan ay nahihiyang umiwas si Sheila kay Jomar dahil sa kanyang kalasingan kagabi. Pero lumapit rin ito sa huli kay Jomar nang nakitang mayroon na naman ang linta na kanyang kinaiinisan. Panay ang utos ni Sheila kay Jomar sa tuwing lalapit si Ines sa kanya. Nainis naman na itong Ines dahil wala nang nahanap na paraan para makalapit si Ines kay Jomar ay nagdala ng ulam si Ines ng gabi para lamang kay Jomar. Plano ni Ines na umamin ng kanyang nararamdaman kay Jomar. Naiinis na pinapanood ni Bella at Sheila si Jomar at Ines na nag-uusap sa labas mula sa bintana. Pang-aasar naman ni Bella na tumutol daw si Sheila pero kumunot lang ang kilay ng dalaga at wala naman daw ikakasal bakit siya tututol. Hanggang sa galit na naglalakad palapit si Sheila sa dalawa, si Jomar naman ay naiinis na sa paikot-ikot na pagsasalita ni Ines at hindi masabi-sabi ang gustong sabihin. Nagulat na lang si Jomar nang biglang hinila ni Ines ang kanyang damit at akmang hahalikan ito nang biglang tinakpan ni Sheila ang nguso ni Ines gamit ang kanyang kamay at marahan na tinulak palayo kay Jomar. Nanlalaki ang mata ni Jomar sa nagawa ni Sheila at hindi napigilang hindi ngumiti. Ano ginagawa mo? Malapit na ako eh, sabi ni Ines. Hinahanap na ng mga anak ko ang kanilang ama kaya sinusundo ko lang ang nobyo ko lalo na't maraming nakakalat na linta. Matapang na saad ni Sheila. Sinasabi mo bang linta ko? Narinig mo ang pangalan mo, di ba? Matapang na saad pa nito. Go girl, ipaglaban mo. Ang bayan natin. Natatawang sigaw ni Bella mula sa bintana. Napapailing na lamang si Nanay Rosie sa kabiliwan ni Bella ngunit patagong kinikilig sa pag-iibigan ni Sheila at Jomar. Ano pong nangyayari? Nakikipag-away po ba si Mama? Tanong ni Mika. Sagot naman ni Mikoy na binabantayan lang nito ang papa nila. Napakunot na tuloy si Miko. Ha? Bakit naman niya babantayan si Papa? Basta hayaan mo na nga matatanda. Maglaro na lang tayo ng bagong bili ni Papa na laruan. Diskusyon ng quadruplets. Buti pa ang mga bata nagbibigay ng privacy, ikaw na matanda, andyan pa rin nanunood. Natatawang sabi ni Nanay Rosie kay Bella na seryosong pinanonood sina Sheila. Naku nay, ganyan sinasabi mo pero nagkakape ka pang nanunood dyan sa likod ko.
Nakangiting sagot naman ni Bella. Nanggigigil na galit si Ines ngunit pasulyap-sulyap pa rin kay Jomar. Nalambing pa nga ni Ines at nagmamakawa kay Jomar na paalisin si Sheila ngunit nakangiti lamang na nakatitig si Jomar kay Sheila. Jomar, hindi pa tayo tapos na mag-usap. Pwede bang paalisin mo na siya? Pasensya na Ines pero tinatawag na ako ng future misis ko. Inakbayan ni Jomar si Sheila at marahang hinila palayo sa bahay. Napahiyaw naman si Bella at nag-appear na nga lamang si Nanay Rosie at Bella. At pagkabalik nga ng dalawa, nang hindi nakasama si Ines. Bakit mo naman pinigilan si Ines? Pangasa ni Jomar. Aba Jomar, wag mong sabihin na gusto mong matuloy yun. Tanong nga ni Sheila. Bakit wala namang masama? Hindi naman tayo magkarelasyon unless nagsiselos ka talaga. Saad ni Jomar. Napailing-iling na nga lamang si Sheila at sabi nito, Oo na, nagsiselos na ako, masaya ka na? Gusto ko ako lang tinitignan mo ng puno ng pagmamahal. Sa akin ka lang, malambing na nakikipag-usap at sa mga bata. Gusto ko na ako ang kinukulit mo. Okay ka na? Oo Jomar, mahal kita. At nagsiselos ako na may umaaligid na babae sa'yo. Akin ka lang, ikaw ang nagsabi na wala na akong kawala sa'yo. Kaya ibabalik ko lang din ang sinabi mo. Wala ka nang kawala sa akin at nobya mo na ako at nobyo kita. Gets mo na? Okay na? Sunod-sunod, nasabi ni Sheila na kinailangan pa nitong maghabol ng hininga sa pagsasalita. Malawak ang ngiti ni Jomar at namumula ang buong muka sa sobrang kilig. Dahil sa walang narinig si Sheila, ay tiningnan niya si Jomar at namula nang nakitang namumula si Jomar. Hindi ka man lang ba magsasalita? Tanong ni Sheila. Natatawang saad naman ni Jomar. Sorry na, sobrang saya ko lang, sa wakas bumigay ka rin. Matamis nang initian ni Jomar si Sheila at hinila ang bewang. Napasinghap naman si Sheila at nangungusap ang mga matang tinignan si Jomar. Mahal na mahal din kita Sheila. Agad na hinalikan ni Jomar si Sheila. Bakas ang saya sa mga mata ni Jomar. Abot tenga ang mga ngiti ang nakita ni Nanay Rosie at Bella nang nakabalik ang dalawa na magkahawak kamay. Kala ko mga next year ko pa makikita to eh. Ano ngayon, ngingiti-ngiti ka dyan? Haba ng buhok. Saad ni Bella kay Sheila. Huwag mo nang kontrahin, paano ba? Umamin na nga eh. Saad ni Sheila. Alam mo ang laki talaga ng naitulong ko sa relasyon nyo. Jomar, bigyan mo ako ng kahit na isa sa mga pinsan mo ha. Pagbibiro pa nga ni Bella at nagtawanan na nga lamang sila. Natawa na lang si Jomar sa kalokohan ni Bella. Hanggang sa paggising ni Jomar kinabukasan ay hindi pa rin nawawala ang mga ngiti nito sa kanyang muka. Masaya ring sinalubong ni Sheila ang umaga na para bang guminhawa ang kanyang nararamdaman. Naiinis nga itong si Ines sa tuwing dadaan sina Jomar at Sheila na magkahawak ang kamay sa harap ng kanilang bahay. Ito namang si Sheila ay may tinatago palang pagkapilyo at talagang iniinggit palalo si Ines. Hindi naman nagtagal ay nagpropose na si Jomar kay Sheila at masaya itong tinanggap ni Sheila. Ibinenta na rin ni Jomar ang kanyang bahay at pinagawa ang bahay nila Sheila para sa kanilang lahat. Si Bella naman ay halos hindi na nagpupunta sa kanilang bahay dahil may nakakilalang pinsan ni Jomar sa araw ng kanilang kasal at nagkahulugan. Tinuruan rin ni Jomar kung paano i-manage ng mas maayos ang kanilang maisan. Kaya naman ngayon, ang kanilang bukid ay lumawak at mas dumami pa ang kanilang mga tanim na pwedeng ibenta, hindi lang sa kanilang bayan kundi sa buong probinsya. Nakakuha na rin ng mga magsasaka si Sheila bilang trabahador nito. Kaya naman wala nang pinagkakaabalahan si Sheila kundi alagaan ang kanyang ina at ang quadruplets. Siyempre hindi niya malilimutan ang kanyang asawa. Humahagulgol sa pag-iyak si Sheila at Nanay Rosie habang pinapanood ang kasal ni Bella at ang pinsan ni Jomar. Grabe naman ang iyak mo. Mas marami ka atang nailuha dito kaysa sa kasal natin.
Hormones to. Kaya ako nagiging emotional masyado. Sad naman ni Sheila. Pwede pala maging sensitive ang hormones ng isang babae kahit hindi buntis? Sino ba kasing may sabing hindi ako buntis? Kunot noong saad naman ni Sheila. Napaawang ang bibig ni Jomar na napatingin kay Sheila na nakangisi sa kanya. Napatakip si Jomar sa kanyang mga mata para hindi makita ng mga tao ang kanyang pag-iyak sa sobrang tuwa. Samantalang si Nanay Rosie naman ay mas lalong napahagulgol dahil sa tuwa. Nang nalaman naman ito ni Bella, ay idinikit niya ang kanyang sariling tiyan para mabuntis rin daw ito. Ganun ba yun? Isang dikit mo sa tiyan ko mabubuntis ka? Para mapasa. Ako naman ang magbuntis pagkatapos mo. Sad ni Bella. Loka-loka ka talaga. At nagtawanan nga ang dalawa. Masayang nagkukwentuhan ang dalawang magkaibigan habang ang kanilang mga asawa ay nagiinom sa labas ng bahay. Si Nanay Rosie naman ay nakangiting umiinom ng kape habang pinapanood ang quadruplets na masayang naghahabulan. Nagkatinginan sina Sheila at Jomar at nagpalitan ng matatamis na ngiti. Napabuntong hininga si Sheila habang nakangiti, nagpasalamat sa magandang buhay na ipinagkaloob sa kanya. Isang buhay na puno ng saya at pagmamahal kasama ang pamilya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang quadruplets na ibinigay ng Diyos sa kanya na nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang buhay ay maghahatid muli ng isa pang taong magbibigay ng ligaya kay Sheila, ang kanilang ama. Sa pag-iibigan nila Sheila at Jomar, matutunan natin ang kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili at hindi matakot na harapin ang tunay na nararamdaman. Ang pagharap at pagtanggap ni Sheila sa kanyang nararamdaman para kay Jomar ang naging susi upang tuluyang mabuo ang kanilang relasyon. Ipinakita ni Sheila ang kanyang tapang at katapatan sa sarili sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, ang pagmamahal ni Jomar kay Sheila ay ipinakita sa pamamagitan ng kanyang hindi matitinag na pasensya. Sa halip na mawalan ng pag-asa o magmadali, naghintay siya ng mahabang panahon hanggang sa magbukas si Sheila sa kanya. Ang kanyang pag-aantay at pag-unawa ay nagpatunay sa kanyang tunay na pagmamahal na nagbigay daan upang mas lalong mapatibay ang kanilang relasyon. Ang kanilang kwento ay isang magandang halimbawa na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng katapatan, pasensya at pag-unawa. Ang kanilang paglalakbay ay nagpapatunay na sa pamamagitan ng pagiging bukas sa ating mga nararamdaman at sa pagbigay ng oras sa isa't isa, maaari nating makamit ang isang malalim at tunay na koneksyon. Wala na ngang mahihiling pa sina Jomar at Sheila sa kanilang storya at masaya sila kasama ang kanilang mga anak at magpaparami pa nga sila ng mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Jomar at Sheila. Maraming salamat po at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM,
Penning Escal, Nery Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.